Magandang araw po sa inyo at sa lahat na nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalan Joey. Ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari mahigit 30 taon na nakalipas. Noong taong 1993. Noon ay papasok pa lamang ako sa grade 4. Habang ang kuya ko naman ay incoming first year high school. Marami na akong nakalimutang detalye sa pagkabata ko. Pero ang pangyayaring ito ay malinaw pa rin sa isip ko hanggang ngayon. Sa tuwing naaalala ko ito, bumabalik ang takot na nararamdaman ko bilang isang batang walang kalaban-laban. Nagsimula ang lahat noong Disyembre 1992 nang bumili ang lola ko naway kapayapaan lang sa niya ng maliit na rebulto. Hindi ko napapangalan anong rebulto ito. Pero, inilagay niya ito sa kwarto namin magkakapatid. Isa siyang debotong Katoliko at naniniwala siyang mahalagang may banal na imahen sa bahay upang ilayo kami sa kapahamakan at sa masamang espiritu. Karaniwan lamang noon sa Pilipinas na magkaroon ng mga rebulto ng santo sa bahay. Halos bawat tahanan nito ay meron. May krus, rosaryo o larawan ng mga santo. Kaya hindi na rin kami nagtataka nang iregal niya yon sa amin bilang pamasko. Ang rebulto ay maliit lamang. Mga 2 talampakan ng taas. May berdeng kapa at makintab na pintura. Inilagay namin ito sa ibabaw ng cream-colored cabinet sa aming silid. Mga 4 na talampakan ng taas ng cabinet. Kaya mataas din ang pagkakapwesto sa rebulto. Bagamat Katoliko rin ang pamilya namin, hindi naman kami paladasal sa rebultong yon. Hindi kami nagsisindi ng kaldila o nag-aalay ng dasal sa harap nito. Nandoon lamang siya bilang dekorasyon at simbolo ng pananampalataya namin. Sa paglipas ng panahon, nababalutan na rin ito ng alikabok. Hindi rin kasi kami masipag maglinis ng ibabaw ng cabinet at mga estante. Sa totoo lang, Sir Kano, ginagawa lang namin yun kapag inuutusan kami ng nanay namin. At madalas ay ilang buwan pa ang pagitan bago namin maalala ito. Pagsapit ng tag-init, umalis ang kuya ko upang magbakasyon ng halos 1 linggo. Naiwan ako mag-isa sa kwarto namin. Sa halip na matakot, natuwa pa ako noon dahil unang beses ko magkaroon ng sariling espasyo. Wala akong kaagaw sa higaan at walang mga asal sa akin bago matulog. Ang hindi ko alam ay yun na din pala ang simula ng pinakamatining takot na mararanasan ko bilang bata. Sa unang gabi, mag-isa ako sa silid. Bigla-bigla na lang ako magigising sa kalagitnaan ng gabi. Wala mang anong tunog na ingay na dahilan upang magising ako. Tahimik ang buong bahay at tanging huni lamang ng electric fan na maririnig. Sinubukan kong pumikit para makatulog ulit. Ngunit hindi ako mapakali. May kakaibang pakiramdam na para bang may nakatitig sa akin mula sa dilim. Umupo ako sa kama at tumingin sa paligid. Mahina lamang ang ilaw mula sa poste sa labas. Sapat upang maaninag ko ang mga gamit sa kwarto. Walang tao sa loob. Wala ring nakatayo sa bintana. Gayunpaman, naroon pa rin na pakiramdam na may mga matang nakamasid sa akin. Napatingin ako sa cabinet at doon ko napansin na tila ba umiba ang pwesto na rebulto. Mas malapit ito sa gilid ng cabinet at tila nakaharap sa direksyon ng kama ko. Karaniwan kasi ay nasa gitna lamang ito at nakatingin sa gitna ng silid. Kinabahan ako noon, Sir Kano. Ngunit pinilit kong isipin na baka mali ang pagkakaalala ko sa pwesto nito. Humiga ako muli at pinilit na matulog. Kinabukasan, pagising ko, nasa dating pwesto na ang rebulto. Nasa gitna ito at nakaharap sa normal na direksyon na para bang walang nangyari. Sa sumunod na 3 gabi, pare-pareho ang nangyari. Gigising ako ng 10 oras ng gabi na may pakiramdam na may nakatingin sa akin. Maghahanap ako sa paligid
ngunit wala ako makita. Sa umaga na ikalimang araw, napansin kong bahagya nakausog ang rebulto. Nalaman ko ito dahil sa ibabaw ng cabinet ay may malinis na bilog na bahagi. Eksaktong sukat ng paanan na rebulto. Ibig sabihin, doon dapat siya nakapwesto. Ngunit wala siya sa malinis na bahaging yun. Inayos ko na lamang muli ang rebulto at sinubukang wag isipin ang nangyari. Ngunit sa umaga ng ika-6 na araw, hindi ko na kayang balewalain ang lahat. Ang rebulto ay nasa pinakadulo na ng cabinet, sa gilid ng pinakamalapit sa kama ko. Mas nakakatakot pa ron, kitang-kita ko sa alikabok ang guhit mula sa dating pwesto nito hanggang sa bagong kinalalagyan niya. Parang may isang bagay na dahan-dahang dumulas habang natutulog ako. Doon ako nagsumbong sa mga magulang ko. Tiningnan nila ang cabinet at nakita rin nila ang bakas. Ngunit sinabi lamang nila na baka hindi ako sanay matulog na mag-isa at baka ako mismo ang gumagalaw sa gabi. Ibinalik nila sa gitna ang rebulto at ipinagwalang bahala ang lahat. Ako lamang ang naiwan na takot na takot. Ayoko na matulog muli sa silid na yon. Kaya ng gabing yun ay sa sala na ako natulog. Nang makatulog ang mga magulang ko, pinapasok ko sa bahay ang aso naming tawagin na nating Kiko, na karaniwang natutulog sa labas upang bantayan ang mga alagang manok ni tatay. Kumiga ako sa sofa habang si Kiko naman ay sa paanan ko. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa mahinang ungol ng aso. Nakatingin siya sa saradong pinto ng kwarto namin na para bang galit na galit ito. Hindi siya tumatahol at hindi rin siya lumalapit. Nakatingin lamang siya sa pinto na para bang kung anong meron sa kabila. Hindi ko alam kung gaano katagal yun dahil sa huli ay nakatulog din ako gawa ng sobrang pagod at takot. Kinabukasan, umuwi na mas maaga kaysa inaasahan ng kuya ko. Ikinento ko sa kanya ang lahat, ngunit hindi ito naniwala. Dinawaan niya lamang ako at tinawag na duwag. Ngunit kahit bumalik siya sa kwarto, hindi tumigil ang mga pangyayari. Tuwing umaga ay pareho namin nakikita wala sa ayos sa rebulto. Lagi niya akong sinisisi at sinasabing ako raw naglilipat ito para manakot. Hanggang sa dumating ang pinakamasamang gabi sa lahat. Nagising ako muli sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi lamang pakiramdam ang naroon. Nakita ko mismo ang rebulto na gumagalaw. Hindi ito naglalakad. Hindi ito tumatalon. Ito ay dahan-dahang dumudulas sa ibabaw ng cabinet. Unti-unti itong gumagalaw hanggang sa mahulog sa sahig. Ngunit nanatili itong nakatayo. Pagkatapos ay muli itong dumalas sa sahig papunta sa kama ko. Nakatulala lamang ako sa sobrang takot nun. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. At nang timaan ng ilaw mula sa poste ang mukha ng rebulto, doon ko nakita ang anyong hindi ko malilimutan. Ang mukha nito ay baluktot na parang sabay na nakangisi at nakasimangot. Sa pagitan ng mga labi nito ay may maliliit at matutulis na ngipin. Alam kong dapat ito'y banal. Ngunit sa gabing yon, pakiramdam ko ay purong kasamaan ang nasa harapan ko. Halos maiyak na ako sa takot habang pinagpapawisan na malamig. Sa isip ko, kapag hindi ako kumilos, hindi ko matatapos ang gabing yun. Nabuhay ako. Naalala ko ang kuya ko na natutulog sa kabilang kama. Nag-ipon ako ng lakas na loob, bumaba sa kama at tumalon papunta sa kanya. Marahan ko siyang ginising sa pamamagitan ng pag-alog sa kanya balikat. Pagmulat niya, sinampal niya ako at galit na sumigaw. Ngunit nang ituro ko ang sahig,
malapit sa kama ko. Bigla siya natahimik. Nakita niya rin. Ang rebulto ay nasa pagitan ng aming dalawang kama. Noon na lamang niya napagtanto na nagsasabi ako ng totoo. Pareho kami nakaupo sa kama niya. Nanginginig at walang imik. Hindi namin inalis ang tingin sa rebulto hanggang sa sumikat ang araw. Pagsikat ng araw, nagkaroon kami ng lakas na loob. Kinuha ng kuya ko ang kumot at ibinalot sa rebulto. Itinali niya ito at dinala sa garahe. Na makita yun ni Kiko, tumahol siya na galit na galit. Pagkatapos ay kumuha ang kuya ko na martilyo at paulit-ulit na pinalo na nakabalot na rebulto hanggang sa hindi na makilala ang hugis ito. Maya-maya, kumuha ito ng gasolina. Naglakad kaming dalawa papunta sa isang bakanting lote habang kasama namin si Kiko. Dahil maaga pa nun, ay wala pang katao-tao roon. Naghukay kami ng butas na halos 4 na talampakan ng lalim. Inihulog namin sa loob ang mga pira-pirasong labi ng rebulto. Binuhusan ng gasolina at sinindihan. Ilang ulit pa bago tuluyang magliyab ang apoy. Malakas ang hangin noong umangin yun, ngunit hindi namatay ang apoy hanggang sa abo na lamang natira. Habang nangyayari yun, ay walang tigil sa pagtahol si Kiko. Na matapos ang lahat, tinabunan namin ng lupa ang hukay at tahimik na umuwi. Paglipas ng mga taon, napabayaan na ang bakanting loteng yon. Tinubuan ng mga damo at naging masukal. May mga batang nagsasabing may naririnig dito sila mga boss doon kapag walang kasamang matanda. Hindi na namin muling pinag-usapan ng kuya ko ang nangyari. Sa pagdaan ng panahon, naging atheist ito. Ako naman, naging agnostic. Pakiramdam ko, isa ang gabing yun sa dahilan kung bakit nagbago ang pananaw namin sa relihiyon. Lumipas sa maraming taon at nagkalayo rin kami ng landas. Maliit na pagtatalo noon na nauwi sa malaking alitan. Mahigit 1 dekada rin kami hindi nag-usap. Ako naman, hanggang ngayon, ay may matinding takot sa mga rebulto. Hindi ako mapakali kapag nasa simbahan, templo o kahit saan lugar na maraming estatwa. Pinagpapawisan ako, nanginginig at minsan ay inaatake na matinding takot. Minsang nasa India ako kasama ang mga trabaho at pumasok kami sa isang Hindu temple. Hindi nila maintindihan kung bakit bigla ako nagpanik. Maski ako hindi ko din maipaliwanag. Paano ko sasabihin sa kanila na minsan isang banal na rebulto ang gumapang papunta sa kama ko sa gitna ng gabi. May isang psychic na nakwentuhan ko noon. Ayon sa kanya, maaaring napasukan daw na masamang enerhiya ang rebulto dahil walang panalangin at walang positibong presensya sa paligid nito. Sinabi rin niya na hindi lamang tao ang maaaring saniban. Maaaring lugar, mga bagay na walang buhay. Ito ang una kong tunay na paranormal na karanasan. At pagkatapos ito, marami pang ibang kababalaghan ang sumunod sa buhay ko. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po, Sir Kano.